Magandang umaga po. Sinong naniniwalang kasama natin si Lord? Sinong nais magpayakap kay Lord? Amen. Sabi ng, ang isi-share ko ngayon na trust God even if you don't understand. No? Trust God even if you don't understand it. So, minsan, ang hirap intindihin, pero kailangan mong magtiwala. Amen po ba? So, ang ibibigay ko munang verse sa inyo ay sa Exodus 3:15. Exodus 3:12. Sabing ganito ng Bible. So, sabi niya, He said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you when you have brought the people out of Egypt, and you shall serve God on this mountain. Amen po ba doon? So, sabi niya, ako ay kasama mo, tiyak na kasama mo, at ito ang ipapakita kong palatandaan sa inyo na aking pinagdalan sa inyo na kung saan dadalhin nyo ang mga tao labas sa Egypt at sa Diyos kayong maglilingkod sa bundok na ito. Amen po ba? So tayo po'y tumayo. Hallelujah. Awitin natin yung awiting yakap mo. Amen. Hingin natin sa Lord ang yakap niya. Hingin natin sa Panginoon ang yakap ng Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus. Yakap mo. Oh, Diyos, kailangan ko. Oh, yakap mo, Panginoon. Yakap mo. Oh, Diyos, ang buhay ko. Yakap mo, yakap mo. Oh, Diyos, oh, Diyos, kailangan ko, kailangan ko. Amen. Oh, yakap mo. Yakap mo, O Diyos, ang buhay ko. O Diyos, ang buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay. Hindi ko kayang mabuhay kung wala sa piling mo. Nasa piling mo. Kailangan kita, mahal kita, mahal kita sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay, hindi ko kayang mabuhay kung wala sa piniwala sa piling mo. Kailangan kita, mahal kita, ako'y sa'yo. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa trono mo. Lumalapit sa mahabagin mong presensya. Buong pakumbaba, Panginoon, na hindi po namin kayang magbago mag-isa. Hindi mo namin kaya ang mabuhay mo wala ka. O Lord, patuloy kang magpakilala sa amin. Patuloy kang magsalita sa amin. Patuloy kang mangusap sa amin. Patuloy ka na magpahayag sa amin. Patuloy mong ihayag ang iyong puso sa amin. Patuloy mong lubos ipakita sa amin ang aming kakayanan. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Lord, sa oras na ito.
hinihiling namin ang iyong tiyak na pagsama sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Salamat sa grasyang ito. Salamat sa buhay in the name of Jesus. O Panginoon, mangusap ka sa amin. Holy Spirit, mangusap ka. Holy Spirit, have your way in this place. Have your way in this place, Holy Spirit. Mangyari po ang kalooban mo sa lugar na ito, Holy Spirit. Sa mga puso namin maghari ka. Hindi ko kaya ang mabuhay kung wala sa piling mo. Oh, kailangan kita. Kailangan kita. Mahal kita. Ako'y sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay, Lord Jesus. Hindi ko kaya kung wala sa piling mo. Oh, kailangan kita. Kailangan kita. Ako'y sa'yo. Oh, salamat, Lord. Salamat in Jesus' name. Ang lahat magsabi na, Amen. Praise the Lord. Sige, maupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, bago ang lahat, a blessed Mother's Day. Amen. Blessed Mother's Day. Pinagpalang pagkananay sa buhay. Ano man ang iyong, ikaw may single mother, ikaw man ay, ano pa, mother, spiritual parents, no? Ikaw may widow, pa, partner, basta mother. Sabi nga ng Proverbs, di ba, 31 verse 10. Sabi doon ay higit pa sa precious rubies ang iyong katauhan. Higit pa sa mamahaling bato ang iyong katangian. At sa ibang version pa niyan, sa ibang version, a life with a noble character. Yung Proverbs 31 verse 10, a life with a noble character. So the word noble character, ang meaning po niyan sa Hebrew, yung word na noble, sa ibang translation, di ba? Sa Hebrew, ang salitang noble means valor. Ang salitang noble means a woman of strength. Valor. And then she is a woman with character. So, talagang makikita nyo ang babae. Tapos, sabi ng Psalms 128, verse 3 na, ang sabi doon, she is a fruitful vine. Fruitful vine. Grabe, no? Fruitful vine. Ang katulad niya ay parang isang gumagapang na, pag sinabing vine, isang tanim na gumagapang. Pag gumagapang kagaya ng kamote, kagaya ng ang mga gumagapang na tanim. Merong isa kong nakita, yung grapes. Oo. Ang fruitful vine, pag sinabing fruitful vine, makikita nyo po na ang isang babae, kailangan po siya lagyan ng palapala. Kasi vine siya Vine siya. Kaya nga sinasabi ko kanina ngayon, I will certainly be with you. Kasi as a vine, fruitful vine, yung babae. So bilang vine, dahil tinawag siyang fruitful, tapos ang uri niya ay vine. So katulad siya ng grapes na kailangan ng palapala. Kailangan siyang iangat. Hindi siya pwedeng
mamunga na nakagapang sa lupa kasi manganganib yung bunga. So kaya fruitful vine. Oo, 'di ba? Lalagyan siya ng pala-pala, balad. Ha? Balad sa Tagalog. Kailangan niyang lagyan ng balad. Pag hindi siya nalagyan ng balad, hindi siya makapamunga. Kaya ikaw ang husband, bigyan mo na lang siya ng balad. Kaya siya ay hindi mapalagay kasi wala siyang balad ng paggagapangan pataas. Lalagyan mo siya ng lugar na paggagapangan niya para siya ay makapamunga. So, kailangan ilagay yung dapat ilugar sa kanya. Kaya makikita niyo po na pag sinabing a woman of character, ang kanyang perfection ay hindi nanggagaling sa kanyang ginagawa base sa ginagawa ng mundo. Ang kanyang perfection ay nababatay doon sa purpose na inilagay sa buhay niya. Kaya siya perfect dahil doon sa purpose na nakayakap sa buhay niya. Yung purpose na dala-dala niya. Amen po ba? Dala-dala niya yung purpose. Kaya siya ay fruitful vine. Kaya siya po, yung purpose niya, pag nalagyan siya ng balad, makapamunga siya ng mabuti, ng hitik sa bunga, at kapag ang babae hitik sa bunga, ay doon na magiging sinasabi ng Bible na lalong magiging siyang maliwanag na God's masterpiece. Hallelujah. God's masterpiece. So minsan, sa paglilingkod, pag sinabing God's masterpiece, hindi po lang siya yung kumakatawan. Siya yung tinatawag na obra maestra ng Panginoon na dinidisplay niya. Dinidisplay niya ang beauty ng Diyos. Beauty na kung saan ang kanilang kalikasan ay maging mabunga. Kaya kapag ang babae ay may anak, di ba? Nature nila, sila ang mayroong sistema sa katawan na nagmumultiply. Nature nila yan, magmumultiply. Kalikasan nila yan, magmumultiply. Kaya ang Panginoon din naman ay maglalagay sa kanya ng kakayanan para siya ay maging mabunga. Amen po ba? So, i-congrats mo yung katabi mo na babae. Ikaw pala ay fruitful vine. Amen? Fruitful vine, di ba? O, napakamabunga mo. Binigyan ka ng anak. Sino man, anumang klase ng anak yan? Kasi maraming anak. Sabi ng isang anak, honorable na anak. Meron ding prodigal na anak. Basta anak pa rin yun. Prodigal nga lang. Ikaw ba ay honorable na anak o prodigal? Hello? Sagot. Mabait lang po akong anak. Talaga. Mabait akong anak. O, di ba? Yan yung katangian ng nanay. Siya ang nag-aayos sa kanyang mga anak. Siya ang nagsisinop sa kanyang mga anak. So ngayon, bakit ko pinag-isipan o pinili ang magtiwala kahit minsan di mo naintindihan? Bakit ko kinuha itong verse na ito, magtiwala kahit hindi ko naintindihan? Electric pan, anak. Gusto ko rin pawisan. So, maglingkod lang kahit hindi mo naintindihan. Trust the Lord, even sometimes you don't understand it. Trust the Lord, magtiwala sa Panginoon kahit minsan ang iyong logical mind, ang iyong analytical mind, medyo talagang salungat sa totoo mong gusto. Pero kailangan mong maglingkod. Kailangan mong maglingkod. Kailangan mong magtiwala. Kailangan mong mabuhay doon sa buhay na inilatag sa iyo ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Moses, si Moses, sabi ng Diyos, yung pagkatawag sa kanya na sabi niya, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you when you have brought the people out of Egypt. You shall serve God on this mountain. Serve God on this mountain. Ano ba ang nangyari dito nung una pa?
Kasi nung tinawag si Moses, siya ay, di ba, siya ay, sabi ng Bible ay, bumalik ka sa Egypt. Tinawag kita, at ang sabi niya, Lord, ako, di ko maintindihan sapagkat ako hindi magaling magsalita. Ang kanyang dilema, hindi ako magaling magsalita. Ano po ba ako? Anong kakayanan ko meron ako? Si Moses ay hindi niya maintindihan, pero ang sabi ng Diyos, binigyan siya ng kasiguruhan. Sabi ng Diyos sa kanya, sino ang may likha ng dila mo? Sino ang may bigay ng kakayanan ng dila mo? Sinong may likha niyan? Ako. Kaya kung makikita niyo po na kapag ang Diyos talaga pag tumawag, kahit minsan mayroong labanan sa iyong sarili, kailangan mo pong ipaubaya ang iyong sarili sa Diyos. So, number one, kung minsan kahit hindi mo maintindihan, ay salitang magtiwala, kailangan mo ang tinatawag na completely pagsuko. Willing na pagsuko. Now, itong willing na pagsuko, willingly sumuko ka sa Diyos. Willingly isuko mo lang. Kahit minsan, yung mahirap sabihing magpatawad. Mahirap gawin yung salitang magpatawad. Trabaho o isang gawain mo ang magsabing magpatawad kasi sinabi ng Bible upang patawarin ka ng iyong amang nasa upang patawarin ka. Minsan ang pagpapatawad ang hirap eh. Patawarin mo rin ang sarili mo. Patawarin mo rin kasi minsan yung pagtitiwala sa Diyos, di ko to maintindihan. Ang hirap gawin yan. Kasi ang panawagan po mga kapatid, hindi po yan yung lugar na konbinyente ka. Hindi po yan sa lugar na doon ka dalhin sa isang konbinyenteng gusto mo. Kundi dalhin ka sa lugar na dalhin ka doon sa conviction, yung truth na nagbibit-bit sa'yo dahil nakapaloob doon ang kanyang mga pangako. Nakapaloob doon na certainly I will be with you. Certainly, tiyak, may katiyakan na ako'y kasama mo. Sinong gustong samahan ni Lord dito? Sinong willing sumuko anuman ang mangyari? Ano mang mangyari? Willing ka bang isuko yan? Willing mo bang sabihin kay Lord na, Lord, sinusuko ko to kahit di ko to naintindihan? Lord, sinusuko ko to kahit mahirap? Lord, isinusuko ko tong sarili ko kahit yung ang dami kong gusto sa buhay at babalik ka sa kakayanan o babalik ka sa kaunawaan na, Lord, susundin ko ang gusto mo. Gugustuhin ko ang gusto mo. Handa ka bang sumuko? Sabi ng Bible, ang isa sa pinakalarawan na makikita mo na ang Bible, nagsalita kay Moses, alam natin yung bata talaga, lumaki naman siya talaga sa piling ng nanay, pinalaki ng nanay, na si Jochebed, na si nanay ang nag-alaga, si Jochebed ang nag-alaga sa Egypt. Itinago siya, di ba? Tinago siya sa Egypt. Kasi nung hindi na maitago yung nanay kasi si Moses ay lumalaki na, hindi na maitago ni nanay sa 3 months na paglaki. So ang ginawa niya, pinalutang-lutang niya doon nilagyan niya ng parang ano ba, gawa sa clay ba yun, na parang tapos pinalutang-lutang sa ilog. Then, doon sa ilog, nakita ng prinsesa. Kaya si Moses, nakita ng prinsesa at inaring anak at ang nag-alaga, walang iba kundi ang nanay. Sineldohan yung nanay para alagaan ang sariling anak. Hello? Sineldohan yung nanay para alagaan ang sarili niyang anak. Alam mo ba ngayon, marami pong anak na ang mga nanay ang nabinipisyuhan ng gusto. Alam mo, naalala ko yung mga artistang bata pa, no? Yung dating artista sa gatas, yung bata, magpakita lang sa show,
malaki na ang income. Di ba? Magpakita lang sa show, laki na ng income. Kaya pinagbuti ng nanay. Tapos minsan yung ibang bata nanalo sa singing contest, bata pa lang. Kinuha, so kumikita na yung nanay. Hello? O, pansin mo ba, hindi lang si Moses ang inalagaan na kumita ang nanay. Meron din sa ating ngayon, mga bata pa, may naalala ba kay mga artistang bata pa, kumikita na nanay? Oo, si Nino Molak, di ba? Kumikita ng nanay, di ba? Marami dyan. O ano ang pangarap mo sa anak mo na isang araw? Hindi naman hanapin kumita ka. Alutangin mo yung kanilang grasya. Wala namang ibang magpapalutang dyan, kundi ang isuko mo. Hallelujah. Ikaw, ha? Wala na bang ibang magpapalutang yan, kundi ang isuko mo yan, ialay mo yan sa Panginoon. Ialay mo yan sa Diyos. Isuko mo yan sa Diyos yung anak mo. Yung hindi mo kayang baguhin na anak mo, ibigay mo sa Diyos yan araw-araw. Si Job, alam mo bang nag-aalay siya sa Diyos araw-araw kasi baka ang mga anak niya ay lumalapastangan ng sikreto sa Diyos? Nag-aalay siya sa altar para sa mga anak niya, na ang mga anak niya na di niya malapastangan ng mga anak niya, secretly ang Diyos. Kaya si Moses, si Job, ay nag-aalay para sa pamilya niya nang ang Panginoon ay wag talagang itulot o wag ipaintulot na ang mga anak ay malayo sa Diyos. Diba? Alam mo ba, para ang mga anak natin, may mga kahinaan yan. Pero wag niyong tigilang isuko lagi sa Diyos yan. Ialay lagi sa Diyos yan. Kahit sila din, di naman nila maintindihan ng sarili nila bakit sila ganyan. Di rin nila maintindihan ng sarili nila bakit sila ganon. Kaya ang paglilingkod, pagtitiwala, kahit minsan, hindi mo gusto, hindi mo maintindihan, pero bumalik ka lang sa kapahayagan na, Lord, I'm willing to surrender my life to you. Si David, ang sabi lang ni David kay Solomon, serve God willingly with a whole heart and with a willing mind. Diba sabi ng 1 Chronicles yan, verse 29 o verse 28, serve God with a willing mind, with a willing heart. I-surrender mo lang talaga ang sarili mo. Hindi mo kayang magbago, believe me. Hindi po yan yung salitang nasa tao yan. Kung nasa tao yan, nagbago na lahat sana mga tao sa Pilipinas. Hello? Kung nasa tao yan, bakit ikaw hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon? Hello? Ba't di mo kayang magbago overnight kung nasa tao yan? Bakit sabi mo nasa tao yan 10 years ago? Ilang taong nakalipas, sinabi mo yan maraming beses. Bakit lumipas na yung 10 taon hanggang ngayon, ilang Christmas na, o ilang December 31, 11:59 minutes and 59 seconds. Sabi mo, Lord, I surrender my life. O di kaya sabi mo, Lord, nasa tao yan. Kaya 2026 na, nagbago ba talaga? Hello? Ilan ditong nangako ng December 31, 59, 31 ng gabi, 11:59 minutes and 59 seconds. Tapos sabay ng paputokan daw nang umalis daw ang malas. Ilang putok nang inabot mo? Dinulat pa ang paputok sa buhay mo. Yung iba na putokan na ng kamay, di pa rin nagbago. Kahit ilang paputok po yan hanggat hindi ka marunong sumuko, hindi mo kayang magbago. Alam mo, kaya di na ako nagbigay ng PowerPoint.
Kasi gusto kong makita nyo ito yung simpleng mensahe na hindi talaga komplikado. Makita natin ang Bible. Magulat tayo. Yung hinahanap ng Diyos, sumuko ka lang naman. Amen po ba? Sumuko ka lang. Dahil pag sumuko ka, babakapan ka ng langit. Bababa sa yung presensya ng Diyos kasi nandoon yung willing na puso, handa na tanggapin ang Diyos ng buong buo. Alam niyo po ba, ang isa pang matindi, itong si Moses, dahil kahit napakahirap ang pinagagawa ng Diyos sa kanya, kahit napakahirap sa pamamaraan na gagawin ng Diyos sa kanya, alam niyo po, dahil doon sa Exodus chapter 4, kung inyong babantayan, na curious lang naman siya. Yung curiosity niya, ano ba yung ano na yan? Ano ba yung naglalagablab na puno na yan na hindi natutupok? Curious lang siya. Tiningnan niya lang yung lugar. Ano ba yung lugar na yan na hindi natutupok, naglalagablab? Diba siya ay nag-aalaga ng tupa. Nag-aalaga ng mga tupa. Kailan naglalaga ng tupa? Diba? Yung mga alaga niya, napalitan niya, naging alagad. Diba? So sa madaling sabi, ayos ang buhay niya sa kanyang pag-aalaga at doon kinatagpo siya ng Diyos na ang sabi niya, sabi ng Diyos, ang lugar na ito'y banal. Pakinggan niyo itong mabuti. Ang lugar na ito ay banal. Hubarin mo ang iyong sandalyas. Hubarin mo ang iyong sandalyas pagkat ang lugar ay banal. Walk in God's ways. Number 2. Walk in His ways. Kailangan lumakad tayo sa gusto ni Lord. At kapag gusto mong lumakad sa gusto ni Lord, ay talaga yung way mo, way of life mo, ay papayag ka sa way niya, isusuko mo yung way mo. Kasi sabi ni Lord sa kanya, hubarin mo ang iyong sandalyas. Ang sandalyas ay isang uri ng paglalakad sa buhay. Uri ng sistema sa buhay. Uri ng takbo sa buhay. Na ang takbo sa buhay ay muli kang papasok sa purpose ni Lord. Muli kang papayag sa purpose ni Lord. Ikaw ay babalik sa purpose ni Lord. Ikaw ay gagalaw sa purpose ni Lord. Ano ba ang purpose? Yun yung living out what you carry. Yun yung kung ano yung nilagay ng Diyos sa'yo, yun ang iyong lalakaran sa buhay. Yun yung iyong papayagan sa buhay. Sabi ng Diyos kay Moses, "O Moses, banal ang lugar. Kailangan mong hubarin ang iyong sandalyas." Ito kagaya ng nakarating ka rito sa church, hindi naman para magiging super religious ka. Hindi naman para super banal ka. Hindi ganon. Kundi walang pilitan, pero walang tanggihan. Hindi ka pipilitin, pero wag mo namang tanggihan si Lord. Amen po ba? Hindi ka naman pipilitin. Yan ka naman rin naman sa gusto mo. Pero kung ikaw ay marunong makinig, yan yung pangatlo, marunong makinig. Yung pangalawa, hubarin mo ang dapat hubarin. Pagkatapos, pangatlo, yung marunong kang makinig sa instruction. Marunong kang makinig sa instruction ni Lord. Marunong kang makinig sa kompas ng Panginoon. Marunong kang makinig. Ano ba ang sinalita ng Diyos sa buhay mo? Matuto ka ng makinig. Dahil alam mo bakit? Kasi nung nakinig si Moses, siya po ay hinubad niya ang kanyang sandalyas. Tingnan niyo to. Pagkatapos ng hinubad ni Moses ang kanyang sandalyas, parang wala pa gaanong lalim ng dating.
Parang wala pang lalong lalim ng dating. Kukwento ko lang to sa inyo. Balik kayo sa inyong mga Bible sa Exodus 3, okay? Exodus 3, Exodus 4. Is it okay? Para mabilis tayo pero madaling maintindihan. Amen? Now, ngayon, so kung makikita nyo po ang Diyos sa buhay ni Moses at sa buhay din naman ni Moses para sa Diyos, kung paano niyang narinig ang sanabing ang lugar na ito ay banal. Lugar ay banal. Bakit gano'n na lang tahasan si Lord na nagsasabi kay Moses na ang lugar ay banal at kailangang may parte sa buhay mo ay iyong hubarin? Listen. Kasi ang kabanalan ng Diyos ay nagre-react laban sa kasalanan at kamalian. Ulitin ko, ang kabanalan ng Diyos o ang glory ng Diyos ay nagre-react laban sa mga disobedient. Nagre-react laban doon sa mga lawless. Nagre-react laban sa talagang kamalian kasi ang evil spirit, ang kasalanan ay evil spirit po yan. Ang kasalanan ay isang masamang espiritu yan. At ang kasalanan is active and alive. Nasa Romans 7:14 yan. Ang kasalanan ay aktibo at buhay. Bakit siya aktibo at buhay? Kasi kaya niyang mang-alipin ng tao. Kaya siya yung klase ng masamang espiritu na evil talaga, klase ng masamang espiritu na kaya kang alipinin, kaya ang Diyos ay namamanhik. Walang pinipersa, namamanhik sa ating mga puso na alisin mo, hubarin mo ang iyong sandalyas. Hubarin mo ang iyong pamamaraan. Hubarin mo ang iyong mga kalakaran sa buhay na hiwalay sa akin. Hubarin mo ang pamamaraan at takbo ng buhay mo na hiwalay sa kalooban ko. Pagkat ang lugar ay banal. Dahil ang Diyos ay banal, dapat tayong magpaka. Ulitin ko, ang Diyos ay banal, dapat tayong magpaka. Banal. Kasi bakit? Sapagkat ang banal na Diyos ay talaga naman, kapag yan ay dumating, pagkat yan ay dumating, talagang mga taong naniniwala dyan, mabubuhay sila. Taong sumusunod dyan, nakikinig dyan, ay mabubuhay sila. Pero sa taong ayaw makinig at ayaw sumunod, mamamatay sila. Ano po yung word na mamamatay? Ang salitang mamamatay, hindi ka naman physically mamatay. Hindi physically mamamatay. Ang sabi ng Ephesians 4, verse 18 and 19, na cut off ang buhay. Yan yung ibig sabihin ng namamatay. Cut off from the light of God. Hiwalay sa buhay ng Diyos. Hiwalay sa gusto ni Lord. At kapag hiwalay ka sa gusto ni Lord, sabi ng John 15, na kung wala ang Diyos, ay wala tayong magagawa. Buhay ka pa rin naman physically, humihinga ka pa rin naman physically, pero hindi mo namamalayan, may nakadagaan na bigat sa buhay mo. Na itong bigat na ito, ay di mo namamalayan na ang buhay mo ay pababa, pagapang, hindi paangat. Kagaya ng example na maliit na bagay, kanina. Ito, magaan ba to, mabigat? Pag hinagis ko to, siya ba'y aakyat o bababa? Ang tanong, nakikita niyo ba yung pagbaba? Nakikita. Pero nakikita niyo ba yung bigat, bakit siya bumaba? Right. Nakikita niyo ba yung gravity niya, bakit siya bumaba? Pero nakikita niyo lang ay ano? Yung manifestation ng pagbaba ng basahan. Now, tanong nakasunod.
Ito, ibubuhatin ko ng ganito. Gaano kaya ako katagal-tatagal? Gaano ako katagal-tatagal? 2 hours? Ilagay na lang natin 1 year. Ilagay na lang natin 2 years. Pinakamahaba na, kaya mong tagalan ng 5 years. At 5 years, after 5 years, di mo namamalayan, di mo nakakayanin yung bigat. So, ang kasalanan ay may gravitational force siya. Na kapag hindi mo yan paniwalaan, buhay ka pa rin naman, pero hindi mo namamalayan, pag hindi mo pinayagan si Lord, na bigyan ka ng buhay, hininga ng buhay, hininga ni Lord, pag hindi ka hingahan, ikaw ay talagang sadyang mahihirapan. Kaya sinasabi ni Pablo, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Ang taong hiwalay sa Diyos, ang number 1 na hindi niyan maunawaan ay sarili niya. Halimbawa, ikaw, bata pa. Kaya ang mga bata, train up a child when they were the way they should go. When they grow up, old, they will not. Itong anak ni Josephine, at saka anak ni pag yan ay nabungaran yan, dito na yung lalaki. Yung mga bata na yan, pag na-practice nila yan, pag umabot ng 18 years old yan, yung lahat ng natutunan nila, di na nila matatanggal yan. May kalikutan pa rin, pero nawawala yan unti-unti dahil yung word, yung isinali natin sa kanila, habang lumalaki sila, kahit marami pa yung kasutilan, pero dahil may salita ng Diyos, may instruction ng Diyos sa kanila, yung mga bata na yan ay kusang papaling yan doon sa instruction na itinanim ng magulang sa kanila, titino at magpapakatino kahit marami pa yung kahinaan sa una. Kasi sabi ng Proverbs 22 na ang bata ay likas na kasutilan. May kalikasan silang kasutilan. At kaya dahil may kalikasan sila kasutilan, sabi ng Proverbs 22:15, may kalikasan silang kasutilan, Proverbs 22:6, train them up. Train them up. Kaya si Moses, inalagaan ng nanay. Bata pa lang, inalagaan ng nanay. Bata pa lang, inaruga ng nanay. Binigyan ng mga aral at tuntunin ng Panginoon. Wala pong mali ang makatapos sila sa pag-aaral. Wala pong mali, mabuti po yan. Wala rin pong mali na magaling sila sa technology. Wala rin pong mali na napakagaling nila sa lahat ng bagay. Pero kapag ang buhay mo ang lumiko, anong magagawa ng bagay na meron ka? Pag ang buhay mo kumiling palayo sa Diyos, anong magagawa ng meron kang bagay, bahay, kotse, anong magagawa lahat yan? Tapos ang lahat. Kaya sinasabi ng Bible, kung wala ako, wala kayong kaya kailangan mong isuko sa Diyos yan. Kailangan mong hubarin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pangatlo, kailangan marunong kang makinig. Marunong kang makinig. Bantayan mo ang instruction ng iyong mga magulang na nagpakamagulang sa iyo. Abangan mo ang mga nagpakamagulang sa iyo. Ngayon, kapag ikaw may magulang pang nagsasalita, mapalad ka. Pero pag ang magulang mo pumikit ang mata niyan, wala ka nang naririnig at hindi mo yan totally pinakikinggan, malaking bangungot ang naghihintay sa iyo. Tingnan mo ang ibang buhay na wala pong magulang. Akala nyo hindi real na buhay yan. Akala nyo dahil malakas ka na, okay ka. Hindi po. Hindi po okay, marami ng buo ang katawan, hindi naman buo ang buhay.
Ang bumubuo ng buhay ay Diyos. Ang bumubuo ng buhay ay si Kristo. Kaya sinabi niya sa John 14, ako ang buhay. Hindi sinabi niya, ako may buhay. Sabi niya, ako ang buhay. Ako ang katotohanan. Ako ang lahat-lahat. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi niya, siya ang nagsabi niyan. Kaya yung mga bata na yan, habang sila ay nasa poder mo, habang ang tainga nila ay nasa ilalim ng poder mo, huwag kang titigil nanay na magsasalita. Huwag kang titigil tatay na magbuo sa kanila. Sa part mo naman bilang anak, even if you don't understand it, just learn to trust. Learn to trust. Matuto kang magtiwala. Pag-aralan mo paano bang magtiwala sa nanay ko. Paano bang magtiwala sa sinasabi ng nanay ko. Bigyan mo po ako ng mata ng pangunawa, Panginoon. Bigyan ka ng mata ng pangunawa na makita mo yung mataas na picture na yun. Alam mo yung 4 kong mga anak, hindi naman yan perfect. Daming kasutil. Madaming kasutilan yan. Madaming kamalian yan nung bata pa. Pero dahil may nakatanim sa kanilang salita ng Diyos, nang umabot na sila sa kanilang maturity, na pagnilayan nila, tama si Papa. Tama si Mama. Pero wag ka namang sabing magtama si Papa at si Mama, wala na yung lakas mo. Kailangan bata ka pa, magsabi ka na ng tama si Mama, tama si Mami, tama si Daddy. Habang meron pa akong lakas, kaya mo pang bumawi. Hello? Paano kung napilay ka na kasi na disgrasya ka sa kasamang maling barkada? Hello? Imagine niyo yan. Dahil sa maling barkada, sa totoo lang, pag mali ang barkada, sa tama ka bang buhay dadalhin? O doon pa lang, i-diagnose mo na yan anong uling barkada yan. Piliin mo ang mga godly na barkada. Kaya yung pamamaraan na yan, makikita mo, even if you don't understand your mom, even if you don't understand your dad, even if you don't understand dito sa church, alam mo, learn to trust God. Learn to trust. Kaya nung nakaraan, ang tinapik ko dito, di ba? Go beyond. Go in large. Go large and go beyond. Gusto ko pang i-expound sana yung go beyond. Ito na yon, trust. Learn to trust even if you don't understand. Even you don't know it. Learn to know. Learn to know it. Alam mo, intentionally, kailangan mo ring laanan ng panahon. Gusto ko tong alamin. Gusto ko tong matutunan. Gusto ko tong pag-aralan. Dumating ka na ba sa punto na nung nakikinig ka na sabi mo, Lord, gusto kitang pag-aralan. Gusto kong pag-aralan ng kalooban mo. Gusto kong pag-aralan ng salita mo. Gusto kong pag-aralan with a willing mind. Gusto kong maglingkod sa iyo. Now, itong tatlo na ito, Proverbs 24. Sa Proverbs 24, verse 3 to 4, ang sabi rito ay ganito. Sa Proverbs 24, verse 3 to 4. Are you ready? Itong tatlong ito ang ating kailangang pakahabulin. Through wisdom, a house is built.
And by understanding, it is established. Verse 4, by knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Sabi rito, through wisdom, a house is built. Now, Acts sa Hebrew 3:6, ang house niyan ay walang iba kundi tayo. Whose house we are. Are you listening? Nakikinig mo kayo? Through wisdom, a house is built. At ang Hebrew 3:6, the house that he is talking about is us. This is a house. Kaya ng cellphone, housing, may housing. Tapos nakalagay ang SIM card, tama? Tapos may antena, di ba? Tama? Hello? Tanong ko sa inyo, kahit upgraded ang cellphone mo, iPhone 26, the first time may iPhone 26 ka, nakauna ka pa. Pero kahit na anong ganda ng upgraded mong cellphone, pag ang iyong SIM card ay di naka-activate, anong kwenta nung iyong cellphone? Anong halaga? Magagamit ba siya? Kahit full charge siya, matatawagan ba siya? Makakapag-chat ka ba? Makapag-communicate ka ba? Makakapag-usap ka ba kahit sino? So kung wala nang pakinabang, kahit upgraded siya, anong silbi nun? Useless, di ba? Napakinggan niyo to. Sabi ng Bible, true wisdom. Ang 1 Corinthians chapter 1, that our wisdom is the Lord Jesus. Ang wisdom natin ay ang Panginoong Hesus. Ano ang wisdom? Wisdom is a supernatural ability in life to live skillfully. Ang wisdom is a supernatural ability in life to live skillfully. So that your life ay para mabuo, maitayo, kagamit-gamit, the house is built, you need wisdom. Ano ang wisdom? Sino ang wisdom? Si wisdom, ang wisdom mo ay si Jesus. He is our wisdom, our holiness, our righteousness, our redemption. He is our everything. Wisdom is Jesus. At ang Bible nagsabi si Jesus as faithful son in the house, whose house we are, sa Hebrew 3:6. Na yung bahay na yon walang iba kundi ikaw, at ang faithful na yon na si Jesus as a son of God, of the living God, as a co-creator, tayo naman as a co-heirs of Jesus, with Jesus. Tayo ay kasamang tagapagmana, yung wisdom na nan ay inilagay sa buhay mo. At ang tanong, gaano ka ba kawiling isuko yang buhay mo? Pangalawa, gaano ba kareding hubarin mo ang iyong sariling pamamaraan at payagan ang paraan ni Lord? Pangatlo, gaano ka ba karedy ang tainga mo na marunong makinig? Ito ang alok niya sa iyo, by wisdom. The house is built.
Gusto mong maporma, mabuo, maayos, at bilang buo, kaya mo ring magbuo ng iba. Dahil buo ka, kaya mong magbuo ng anak. Totoo hindi. Kasi ang magmamana sa iyo, ang mamanahin niya rin kung ano yung meron ka. Tama? Kung dahil buo ka, makapagbigay ka rin ng buong buhay. Now, yun yung wisdom. Makakapagbigay ka ng supernatural, makaka-impart ka ng supernatural ability in life to live a life skillfully. Kaya yung wisdom na yan yung kakayanan na makapagporma ng buhay. Pangalawa, by understanding. By understanding, it is established. Ano yung understanding? It's all about your knowing, your knowledge, your skill, your feeling, your emotion, your everything na meron ka sa iyong external na naka-activate, kagaya ng iyong SIM card na naka-activate. Yun yung maintenance. Paano mo ma-maintain ang buhay mo? Paano ma-establish yan, ma-maintain ang buhay mo na naka-activate, naka-align with what God wants? Ay tiyak sasabihin ko sa iyo, pag meron ka niyan, napakayaman mong bata. Napakayaman mo. Alam mo ba, pag meron ka niyang, napakayaman mo. Tingnan nyo, nung sinabi ng Diyos, nung hubarin mo yan, alam nyo po, ang laki ng dating na kay Moses, pero lumakas lalo ang dating kay Moses nung sinabi niyang, I am the God of your father, Abraham, Isaac, and Jacob. Alam nyo po ba, nung sinabing hubarin, wala pang dating gaano, pero nung sinabi niyang, I am the God of your father, Abraham, Isaac, and Jacob, alam mo po, nagpatira pa siya talaga. Alam mo bakit? Sumagi sa isipan niya ang laging binanggit ng nanay niya. Ito ang lolo mo, ito ang lola mo, ito ang lolo mo, ito ang lolo mo, ito ang magulang. At ang Diyos ng magulang mo, kailangan mo maging Diyos. By understanding, nagpatira pa si Moses. By understanding, alam niyo po, ang understanding mo ang nagsusukat, nagbibigay sa iyo ng kakayanan, bakit ka magsimba tuwing linggo. Ang understanding ang nagbibigay signal sa iyo. Alam mo ba ngayon, kung hindi dumating sa iyo ang kaunawaan, baka wala ka dito. Kasi yung alam mo lang isang bagay, alam mong may Diyos. Pero yung naunawaan mo ba siya? Hindi. Pero dahil naunawaan mo siya dahan-dahan, yung linggong ito, naglaan ka ng panahong umupo dyan. Naunawaan mo siya ang dahan-dahan. Now, kailangan mong lumago by wisdom. At habang lumalago ka, ikaw ay yumayaman. Payaman ang payaman. Bakit? Dahil pag pinagsama ang wisdom, maging supernatural ability siya in life, merong pangalawa, understanding. It's ability also to live. To live. And the last one is by knowledge. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Alam niyo po ba, ang knowledge na meron ka, yan ang magtatawag ng maraming kayamanan sa buhay mo. Yan yung mag-a-attract ng kayamanan sa buhay mo. Tingnan mo yung mga taong ka-classmate mo. Dahil yan ay kasukat ng iyong knowledge. Sa eskwelahan mo, kasukat ng iyong knowledge. Kasukat mo sila kung sino yung kasukat at kapakat mo. O ano ang pareho ninyong narating. Pareho kayong classmate. Pareho kayong pag lumaki kayo. Kayong mga bata na lumaki, kayo din ang nagbi-business. Tama, mali? Hanggang ngayon, nagkakakontak ng mga businessman na mga kaklase ko yan noon. At sila ay nagkakasundo. Para sila Jed, kaklase niya sa Amerika hanggang ngayon. Nakontak niya. O nag-usap-usap sila ng kanilang mga opportunities. Knowledge. Kung wala kang alam sa isa't isa kung sino kayo sa isa't isa, anong alam mo paano mag-uusap at magka-communicate kayo?
Knowledge. Siyempre, si Pastor Ney, mga kaklase niya, si Pastor Walter, mga kaklase nila. Sino ang mga kakontak nila, mga kaibigan? Sino rin ang magiging ka-frequency nila? Siyempre, yung mga narating nila ay pari-pareho silang nagkakasundo. Knowledge. Alam mo ba, nung nasa squatter ako, kami rin mga taga-squatter nagkakaintindihan. Nung na-squatter kami rin taga-squatter nagkakaintindihan. Sino ang magkabarkada? Sino rin magkabarkada? Taga-squatter din. O, sino ang mga taga-village? Sino nagkakaintindihan? Mga kabataan din na nasa subdivision, tama? Kasi sila ang magkakakailanlan sila. May knowledge sila sa isa't isa. Alam ko yan. Ngayon, nagsipaglaki kayo. Sa eskwelahan naman, sino ang nagkakilanlan? Kayong magkaklase, parehong engineer, ano man. Parehong magkakatugma, iba-ibang negosyo na ngayon. Magkakalaki ng negosyo. Habang nagkakilanlan kayo, may alam kayo sa isa't isa. Na-develop ang tiwala sa isa't isa. Ito na yung riches. May wisdom ka pa, may understanding ka pa, ay lalong hahanga sila. Kasi, yung wisdom at yung understanding is a supernatural ability that you have in life. To live, yung knowledge mo, mabubuhay yon, magsisynchronize ang alam mo. At yung alam mo na yan, mag-a-attract ng riches. Kaya sinabi rito, riches and precious and pleasant riches. Sabi sa verse 5, in conclusion, a wise man is strong. Yes, a man of knowledge increases strength. Ang taong may kaalaman, nagdadagdag talaga at palakas siya ng palakas. Payabong siya ng payabong kasi bakit? With all pleasant riches. Precious and pleasant riches. Alam mo ba, you can attract your kind. Ikaw, pag ang tawag sa iyo ay langka, pag hinog na ang langka, hindi mo pwedeng iwasan ang amoy ng langka. Kapag hinog na ang durian, hindi mo pwedeng iwasan ang amoy ng durian. Alam mo, pag may wisdom, knowledge, and understanding ka, naaamoy ka ng mga taong puno ng tagumpay. Sinong naniniwalang nakakaamoy din ang mga taong liko? Naaamoy mong mangungutang na naman yan. Believe me, both side ay pwede mong maamoy. Pero hindi ka amoy kalikuan. Amoy ka ng taong may karunungan, may kaunawaan, at may kaalaman. Hallelujah, di ba? Sa tingin nyo, sino ang mag-iimbita sa'yo? Kain tayo. At ang magpapakain lang din sa'yo, yung kaamoy mo. Alam mo ba, ang aso, magsasamang kapwa, baboy magsasamang kapwa, agila magsasamang
ibon magkakasama, kung ano yung katangian nila, yun sila. Kung nangangamoy ka na at hinog ka na, itong wisdom na to, and knowledge, and understanding, amoy na amoy ka, kasi panahon mo na. Sabi mo sa iyong katabi, panahon mo na magtagumpay. Sinong naniniwala? Yung mga taong panahonan ng tagumpay ay mga tagumpay din ng taong nakakaamoy sa kanya. Totoo hindi? Nakakaamoy din yung wala at naaamoy nila ang meron. Totoo hindi? Alam mo ba, pag nahinog kayo rito na parang langka, may malaking problema. Hindi kasya dito. At yun ang magandang problema. Yun ang magandang problema. Kasi amoy na buong Bacoor ang hinog na langka. Precious and pleasant riches. Alam mo, kung mayroong kanyan, ko, hindi mo na kailangang utangan ko nga si ganito. Alam mo ba, hindi ka pa nagsalita, magkano ba kailangan mo? Hello? Pag nakakaamoy liko niyan, kahit may kailangan, umaalis na yun. Pero alam mo ba, ang ganda nito, para pakinggan mo to. Imaginein mo, pag meron ka niyan, sobrang amoy mo ng pagpapala na parang langit din ang naaamoy ng katabi mo. Tayo po'y tumayo. Si Jesus ang wisdom mo. Si Jesus ang buhay mo. Suko mo lang yan. Oh, hallelujah. Tingin mo sa Panginoon ang yakap niya. Suko mo lang sa Panginoon na tingin mo ang yakap niya sa oras na ito. Oh, Lord Jesus. Oh, yakap mo. Yakap mo, Panginoon. Oh, yakap mo, Panginoong Jesus, ang kailangan ko. Oh, hallelujah. Yakap mo, hallelujah. Yakap mo. Oh, Diyos, kailangan ko. Yakap mo, Panginoong Jesus. Yakap mo. Oh, Diyos, ang buhay ko. Ang buhay ko. Yakap mo. Hallelujah. Yakap mo. Oh Diyos. Oh Diyos. Kailangan ko. Yakap mo. Oh Diyos. Ang buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay wala sa piling. Kailangan kita. Now, brothers and sisters, yung gravity ng kasalanan ay wala tayong magagawa. Kaya si Jesus nabuhay na mag-uli. Upang yung puwersa ng kasalanan na nagpagapang sa atin, yung bigat ng kasalanan na nagpagapang sa atin sa kahirapan ay makalaya tayo. Kaya siya nabuhay na mag-uli na kung mananahan sa iyo ang Espiritu niya, ay mabubuhay kang kasama niya. Ibabalik niya sa iyo ang buhay. Kaya wala pong magagawa ang kasalanan sa buhay mo kung si Kristo ang pinayagan mo sa iyong buhay.
Pagkat sa dugo niya na inoffer niya sa krus, binubo niya sa krus ay sapat na linisin ka. Kung mananalig ka, ay lilinisin ka niya na para bagang hindi ka nagkasala. At susuotan ka niya ng karunungan, supernatural ability to live in life skillfully. Bibihisan ka niya ng bagong bihis. Isang bagong buhay na bihis na bihis. Bihis at puspos ng kanyang karunungan. Bihis na puspos ng kanyang kaunawaan. Bihis na puspos ng kanyang kaalaman. Kaya you are wonderfully made. Uniquely created. Huwag mong sayangin ang buhay na yan. Balik ka sa salita ng Diyos. Makinig ka sa salita. Suko mo ang buhay mo ngayon sa Panginoon. Just go beyond. Beyond your natural. And go back to Jesus. Go back to God. Lord Jesus, sabi mo, Lord Jesus, I open my heart to you. Purify me, Lord, and sit upon the throne of my heart. Reign over my life as a king and as my Savior and as my life. Lord, be it unto me according to your word. Mangyari ang ayon sa iyong kalooban sa buhay ko. Ikaw na ang maghari. Ikaw na ang manahan. Abutin mo po ang aking buhay upang makaabot ako at maka-impluwensya ng ibang buhay na sa iyo'y hiwalay. Makakilala sila sa iyo at masumpungan din ang presensya mo ng puno ng buhay. Salamat, Holy Spirit. Sa oras na ito, pinagpala mo ako upang maging pagpapala sa lugar ng Bacoor. Pagpalain mo rin po ang mga magulang na naririto at higit sa lahat, ang nagpakamagulang sa simbahang ito. Si Pastor Walter at si Pastor Bernadette. Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa grasyang umaapaw sa kanila. Naniniwala kami na kami ay hinog na. Kami ay hinog na. At pahihinugin mo pa ng lubos upang makita sa amin ang wangis ni Kristo Jesus, na kung paano siya'y banal, kami din ay bitbit ang iyong kabanalan. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen at Amen. Praise God.